Isang lolang naglalakad bitbit ang sako sa loob ng subdivision, ang halos itaboy palabas sa gate na parang basura. Hindi alam ng guard na pinagsisidyoan niya na sa ID pa lang nito nakasulat na ang pangalang matagal nang iginagalang sa dokumento ng buong village. At sa oras na iyon, nang makita niyang apelido, nanginig ang kamay niya dahil sa kanya pala nakapangalan ng lupang pinagtatayuan ng mga bahay nila. Magaang sinag ng umaga ang bumabalot sa San Feliciano Homes, isang bagong gawang subdivision na puro bagong pintura, bagong sasakyan at bagong reklamo laban sa mga hindi taga rito. Kakabukas pa lang ng gate nang pumasok sa loob si Lola Rosa. Nakalumang violet na t-shirt, kupas na palda at bitbit ang isang sako na puno ng plastik, bote at ilang gulay na pinabaunan sa kanya ng tindera sa palengke. Pawis na pawis siya, pero nakangiti. Sanay na ang paa niya sa paglalakad mula terminal hanggang gate para lang makapasok at magbakasakaling makalikom pa ng konting bote at dyaryo. Sa lumang panahon, ang kalsadang iyon ay bukirin pa. Siya mismong tumutulong magtanim ng palay at gulay kasamang yumaong asawa. Pero ngayon, bawat pilapil na dinaanan niya noon, napalitan na ng bahay na may garahe, gate na may spike at CCTV na nakatutok sa mga kagaya niya. Uy, nandito na naman yung matandang may sako. Bulong ng isang babaheng nakadilaw na shirt. Nakatayo sa harap ng bahay niya habang nagdidilig. Guard! Guard! Sigaw nito sabay turo kay Lola Rosa. Bawal yan dito, di ba? Baka nanghihingi na naman sa mga bahay. Sa guardhouse nagmamadaling lumabas si Guard Ramil, bagong assign na si Q. Nakaasol na uniforme at seryoso masyado sa trabaho. Bago siya mag-duty, sinabihan siya ng homeowners president. Ayaw namin ng kahit anong pulubi o nagkakalakal sa loob. Image ng subdivision ang nakasalalay. Kaya ngayon nakita niya si Lola Rosa sa loob. Kumunot agad ang noo niya. Hoy, nanay! Sigaw ni Ramil, sabay harang sa gitna ng kalsada. Saan kayo pupunta? Bawal ang nangangalakal dito sa loob. Natigilan si Lola Rosa. Mariing hinawakan ng sako na tila buhay niya ang laman. Anak, hindi naman ako mangungulit. Dadaan lang sana ako, baka may bote o karton na ipamimigay yung mga kilala ko rito. Matagal na ako ritong dumadaan, kilala ako ng ibang guard. Tapos na yon, matigas na sagot ni Ramil. Ako ang naka-duty ngayon, iba na ang patakaran. Kung wala kayong residente na pupuntahan, lumabas na kayo bago pa ako matawag sa office. Sa likod ni Lola, nagsimula ng lumabasan ng mga kapitbahay. May iba pang lumalapit. May ilan na naglalabas ng cellphone. I-video mo, dali, para makita ng HOA na ginagawa ni Kuya Guard yung trabaho niya. Hindi kita nilalapastangan, hiho. Mahinaong sabi ni Lola Rosa, hinahabol ang hininga. Naglalakad lang ako, matagal na akong dumadaan sa lupang to. Nung wala pang gate, wala pang bahay, nandito na ako. Iri pa ni Ramil. Lahat kayo ganyan ang sinasabi. Kung hindi kayo aalis, ipapasok ko kayo sa blatter. Ano bang pangalan nyo? May ID ba kayo? Tinapik ng malamig na hangin ang batok ni Lola Rosa. Hindi siya sanay may sumisigaw sa kanya ng ganoon. Pero inabot niya ang lumang wallet. Binunot ang pinakaingat-ingatang ID. Lumang government ID na may kupas na pirma at picture pa niya noong mas bata. Ito, iho. Medyo luma na pero ako yan. Sabay-sabay na lumapit ang mga mata. Si Ramil, kinuha ang ID. Tinignan na parang naghahanap ng dahilan para patunayan na peke. Rosario Feliciano. Binasa niya. Nakakunot ang noo. Birth date? Taga rito? Ano to? Bakit ganito ang ID nyo? Ang luma naman. Sa likod, napatingin ng isang lalaking nakapulang shirt sa malaking karatula sa gate. San Feliciano Homes. Uy, bulong niya sa katabi. Feliciano, di ba yun yung apelido ng original na may-ari ng lupang to? Nasa orientation yun, di ba? Nagpatuloy sa pagbasa si Ramil. Nasa ilalim ng pangalan ang nakabold na letra. Original Registered Owner, Feliciano Estate Phase 1. Sa gilid, may maliit na stamp ng munisipyo at pirma ng dating mayor sa papel na parang photocopy na nailaminate. Parang biglang may malamig na dumaloy sa ugat ni Ramil. Napalunok siya, nanlaki ang mata at hindi napigilang muling tignan ang larawan ng matandang babae sa ID.
Mas bata, mas matikas, pero walang duda, siya rin ang lola sa harap niya. Tumama muli ang tingin niya sa apelido. Feliciano. Bakit ganito ang ID niyo? Pareho nang nakasulat sa guard logbook bilang landowner. Pareho ng apelido sa marker sa clubhouse na hindi niya masyadong binasa noon. Sandali. Mahina niyang usal. Kayo po si Rosario Rosa Feliciano? Nagulat si Lola Rosa na marinig ang buong pangalan niya na may paggalang. Oo anak, yun ang pangalan ko, matagal na. Bakit? Hindi na maitago ni Ramil ang panginginig ng kamay niya. Napaatras siya ng konti. Hawak ang ID na parang mahal na relikya. Sa likod niya, sabay-sabay na napasinghap ang mga residente. May narinig pang, siya yung nakalagay sa tarpaulin sa clubhouse. Uy, siya yung nag-donate ng lupa para sa socialized housing. Akala ko patay na yun. Naaalala ni Ramil ang orientation nung unang araw niya sa trabaho. Maikling video tungkol sa kasaysayan ng subdivision. Dating malawak na lupain ng pamilyang Feliciano. Ibinenta ang iba sa developer para gawing mid-class subdivision. Ngunit may bahagi raw na ipinagkaloob sa munisipyo para sa mga low-income families. Ang nagpulit daw noon, ang matandang may-ari na si Rosario Feliciano. Gusto niyang maraming pamilya ang magkaroon ng sariling bahay. Ipinangalan ng buong lugar sa apelido niya. May maliit pang araw ng paggugunita ada taon. Pero sa video, laging litrato lang ang naipapakita. Walang nakakaalam kung naasan na ang matanda. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. At ngayon, siya palang tinabuyan niya. Teka lang nay, pautal na sabi ni Ramil, napapaatras pa pero hawak pa rin ang ID. Kayo po ba talaga yung may-ari ng lupang to noon? Mahinang tumango si Lola Rosa, gulong-gulo sa biglang pagbabago ng tono. Matagal na yun hiho, inilipat na namin ang titulo sa developer, wala na akong karapatang magmalaki. Masaya na ako nakikita kong may bahay ang mga tao. Pero bakit ka nanginginig? Bago pa makasagot si Ramil, sumingit ang boses mula sa gilid. Si Mang Temyong, isa sa pinakamatandang residente, lumapit ng lalaki ang mata. Rosa? Rosa Feliciano? Napalingon si Lola, unti-unting nagningning ang mata. Temyong? Natawa siya kahit nangingilid ang luha. Ikaw ba yan? Ang payat-payat mo noon. Ngayon mas malaki ka pa sa baboy na inaalagaan natin dati. Nagkatinginan ng dalawa sabay yakap kahit may sako pang nakasabit sa balikat ni Lola. Akala namin wala ka na. Sabi ni Mang Temyong, lumipat daw kayo sa anak nyo sa kabilang bayan. Tapos kumalat yung balita na nagkagulo sa mana. Umiling si Lola Rosa, may paitang ngiti. Nagkagulo nga. Nag-away-away ang mga anak ko sa natirang pera at lupa. Sawa na ako sa sigaw, sa demanda, kaya umalis na lang ako. Iniwan ko sa kanilang kung ano man natira. Wala na akong binalikan kundi itong lumang sako at maliit na kubo sa tabi ng palengke. Mas tahimik makipag-usap sa bote at karton kaysa sa sakim na kamag-anak. Tahimik ang mga nakikinig. Ang iba, napayokong parang nahiya sa sarili. Ang babaeng kaninang unang tumawag ng guard ay hindi makatingin ng diretso kay Lola. Lola, mahina at nanginginig na sabi ni Ramil, hindi lang makapagsuot ng formal na salita. Pasensya na po, hindi ko po alam. Akala ko po, isa lang kayong nangangalakal na pumapasok para manlimos. Hindi ko po alam na naputo lang salita niya, hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil naubusan siya ng lakas ng loob. Nakikita niya sa kamera ng isang babaeng nakadilaw na ngayon ay patuloy pa rin ang pagre-record. Hindi para ipahiya si Lola, kundi pati na rin siya. Kung paano siya sumigaw, kung paanong halos palabasin niya ang taong pinagmulan ng lunggating mayroon silang sariling bahay ngayon. Anak, mahinang putol ni Lola Rosa. Kahit hindi ako ang may-ari, mali pa rin ang pagtulak sa kahit sinong makanda. Kahit hindi Feliciano ang apelyido ko, kahit hindi sa akin nakapangalan tong village, tao pa rin ako. Tumanggos si Ramil, pinupunasan ng pawis sa noo. Opo Lola, mali po. Pasensya na po talaga. Parang gusto niyang ibalik lahat ng salitang binitawan niya kanina. Kung gusto niyo po,
Ihahatid ko na po kayo kung saan nyo gustong pumunta dito sa loob. Wala pong haharang sa inyo. Sa gitna niyang eksenang iyon, dumating ang nakaputing SUV. Bumaba ang isang babaeng naka-corporate attire kasama ang dalawang staff na may hawak na envelope. Si Attorney Menchie, legal counsel ng developer. Pasensya na kung mahaba ang biyahe na traffic kami, sabi niya nang lumapit. Guard Ramil, nakita namin sa group chat ng HOA yung video nyo. Nagulat kami, hindi dahil sa ingay, kundi sa pangalang nakita namin sa ID. Lumapit siya kay Lola Rosa, nagpakumbabang ngumiti. Ma'am Rosario Feliciano? Ilang buwan na po namin kayong hinahanap. May matagal nang nakabimbing na pondo para sa inyo. Napakunot ng noon ni Lola. Pondo? Ano na namang guro yan? Ipinaliwanag ni Attorney Menchie. Nang ibenta niyo po ang lupa, may nakalaang porsyento na hindi pa nabibigay sa inyo noon dahil sa dispute sa pamilya. Naka-escrow po sa bangko. Ilang taon na namin sinusubukang hanapin ang Rosa Feliciano na may tamang signature para sa release. Akala pa nga namin pumanaw na kayo. Pero ngayong napatunayan na kayo nga ito, iniangat niya ang ilang papeles. Maari na po naming simulan ng proseso para maibigay sa inyo yung nararapat. Parang napaupo sa hangin si Lola. Ayaw ko na ng away sa pera, mahinang sabi. Pero kung may perang mandarating, hindi sa akin lang yon. Maraming mas nangangailangan. Nagbulungan ng mga nakapaligid. Si Ramil lalo pang nanginginig hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng pagkakataong nasaksihan niya. Upa-upa po yung kamag-anak, sabi ni Attorney Menchie. May process po tayo na kailangang sundin. Pero ang araw na magbabago ang lahat para sa inyo ay dumating na ngayon. Dahil sa ID at pagpapatunay ng isang gwardyang nagkamali ng pagtiratakan sa isang matandang nakaarit ng profesionalismo at integridad, ang lahing-lahing Feliciano ang sasaksihan ng pagbabago mula sa pagpapahiya hanggang sa rekognisyon na may sariling likasyaman ang lugar na ipinagkakaida ng magtataba na kahit ano ang ihanin, iyon ay nagmula sa lupa ng hindi papanawa ng lola na bago'y pamanawin ay sasaksihan ng pagharing na magmahal at pag-aasay-ayon sa sistema. Lola, sabat ni Mang Temyong, kung tatanggapin mo yan, baka matigil na ang paglalakad mo bitbit ang sako araw-araw. Ngumiti si Lola. Tinapik ang sako. Sanay na tong balikat ko, Temyong. Pero hindi ibig sabihin nun na papayag akong manahimik kapag may mali. Tumingin siya kay Ramil, sa mga kapitbahay at sa kamera na nakatapat pa rin sa kanya. Mas kailangan natin ngayon ng pag-ayos ng pag-uugali kaysa kag-ayos ng bulsa. Ilang linggo ang lumipas. Formal na na-release ang pondo ni Lola. Hindi ito bilyones, pero sapat para makabili siya ng maliit na bahay, hindi kalayuan sa subdivision, at magpatayo ng maliit na community center sa tapat ng gate, isang tahanan ni Lola Rosa, kung saan pwedeng magpalipas ng oras ang mga nangangalakal, vendor at tricycle driver. May libreng tubig, upuan, at minsan, lugaw. Hindi rin nagpahuli ang HOA. Napilitan silang humarap, mag-sorry kay Lola at sa mga taong naunang hinusgahan. Dahil na rin sa pressure mula sa viral video, naglabas sila ng bagong polisiya. May maayos na proseso sa pakikitungo sa mga nangangalakal, may training ang mga guard sa pagrespeto sa matatanda, at may araw kada buwan kung saan pwedeng pumasok ang accredited na mga ngalakal para mangolekta ng recyclable sa loob, hindi bilang istorbo, kundi bilang katuwang sa kalinisan. Si Ramil, nanatiling guard, ngunit ibang-iba na ang approach. Siya mismo ang unang nagvo-volunteer tuwing may feeding sa tahanan ni Lola Rosa. At sa bawat makikita niyang matanda na may bitbit na sako, nauuna na ang pagngiti at pag-alok ng tubig bago ang tanong na, sino po ang pupuntahan ninyo? Minsan, may batang nagtanong kay Lola, Lola, totoo bang sa inyo nakapangalan dati tong buong subdivision? Ngumiti lang siya. Hinaplos ang buhok ng bata. Anak,
Kahit kanino pa nakapangalan sa papelang lupa, mauuwi at mauuwi tayo sa isang tanong. Paano mo tinitingnan ang mga taong dumadaan dito? Kung sarado ang puso mo, kahit mansyon pa yan, parang kulungan lang. Pero kung bukas ka, kahit maliit na barong-barong, parang palaso na. Ang kwento ni Lola Rosa ay paalala sa atin na hindi kailangang nakasulat sa gate ang pangalan ng taong igagalang natin. Ang lola na may sako, ang tinderang naglalakad, ang mga ngalakal sa kanto. Hindi sila dapat husgahan base sa itsura o dala nila. Baka hindi lang lupa ang dating ibinigay nila para makapagtayo tayo ng bahay. Baka oras, luha at pangarap din. Kung ang kwentong ito ay nakapagpagalaw sa puso mo, kung naaalala mo ang isang lola o matandang lagi mong nakikitang binabaliwala sa kanto o sa subdivision, huwag mo na itong kalimutan pagkatapos mong manood. I-like mo ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at ipaalala sa kanila na mas mahalaga ang paggalang kaysa pader o gate. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isaalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng mata, magpapainit ng puso at magtuturo ng tunay na halaga ng dignidad at malasakit. Maraming salamat sa pakikinig at naway sa susunod na makasalubong ka na ng isang lola na may sako, ngingitiin mo na siya. Hindi mo na siya itataboy. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!